the broken bread in verse 24 na sinabi ng Bible na ang Lord ay kumuha ng bread at kanyang brinake yung bread na yon ay merong symbolism. Dalawa, what Jesus endured, yan ang una na symbolism ng bread, and what we receive, ano ang ating matatanggap. Kaya ano ang tiniis ni Lord, ano ang ating matatanggap. Kaya dalawa ang ibig sabihin ng bread. Kaya pag yung bread hinawakan nyo mamaya, you have to remember ano ang tiniis ni Lord, what He endured. At yung bread na yun din naman, you have to believe by faith ano ang iyong marireceive pag kumain ka noon. Una, tingnan natin ang in-endured ni Lord, ang in-endure ni Lord. He endured the weeping. Weeping for our sins. Hinagupit siya sa kanyang likuran, weeping. Ang hagupit sa kanyang likod na ang dulo ng hagupit na yon, pag bumabaon sa kanyang likod, pag binubunot, tumitilamsik, hindi lamang dugo, pero pati laman. We have to remember what He endured, the weeping on His back. Na yan ang nagbibigay ng kalinisan sa lahat ng kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan nating lahat. Yung weeping na yon, yan ang naghuhugas. Bawat blood na pumapatak, panghugas sa dumi ng ating buhay. At ganoon din naman, kagalingan sa sakit karamdaman ng ating katawan. Kaya pag meron tayong sakit, just remember the weeping. At ang sugat na yun sa katawan ni Lord para sa kagalingan ng ating sakit at karamdaman. At ano pa, ang in-endure ni Lord, ang cross na kanyang binuhat doon sa Via Dolorosa sa Jerusalem. Kanyang binuhat ang cross, hindi patag ang daan nung time na yon, at ganon din paakyat yung yung lugar na yon, at kanyang pasan pa ang cross sa mainit na araw. At pangatlo, He suffered rejection. Siya na anak ng Diyos na buhay. Siya ay dinuraan sa mukha, siya ay sinuntok sa mukha, siya ay binunutan ng kanyang balbas, na deform ang kanyang mukha, rejected by all, at ang judgment, crucify Him. Yan ang judgment ng mga tao, rejected by the people. And lastly, He died in our place. Finally, He gave up His spirit and committed His spirit to God. I commend my spirit. Yun ang sabi niya, then He died. Para sa ating mga kasalanan. Yun ang tiniis ni Lord. At ano naman ang divine exchange na matatanggap natin? Sa ginawa ni Lord na yun, what Jesus endured, what we received, number one, forgiveness. And we have to receive it by faith. Thank you, Lord. I am forgiven because of what you did on the cross. Because of what you endured, I am forgiven. Hindi dahil ako'y mabait, hindi dahil ako ay righteous, pero dahil sa ginawa mo, Panginoon, that's what I receive. Forgiveness. Number two, freedom from shame. Tayong lahat ay merong mga napagdaanan at merong mga kahihiyan sa ating buhay na nagawa. Kaya lahat ng yon i-erase ng Panginoon. Freedom from shame of our past, at ganun din lahat ng utang natin. Utang dahil sa ating kasalanan, tuwing nagkakasala tayo, utang. Kaya nga, ang prayer na tinuro ni Lord, forgive us from our debt. Forgive us from our debt, yun yung tuwing nagkakasala, may utang tayo. Kaya nga, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kaya tuwing nagkakasala, may utang, dapat bayaran ng kamatayan, pero paid na in full. Kaya naman, meron tayong buhay na walang hanggan. At ang lastly, eternal life, dahil bayad na ang ating utang. So instead of death, we have eternal life, God's kind of life. Kaya yan mga kapatid ang bread. Pag eat nyo ng bread, you receive finally God's kind of life. Why? You are forgiven. Why? You have freedom from shame. Why? Bayad na lahat ng kasalanan natin. Binayaran na ni Lord in advance. In advance 2,000 years ago. Kaya bayad ka na. Bayad na ako. Tayo ay malaya na at merong God's kind of life. Pagkain natin, receive God's kind of life in the name of Jesus.